Good day everyone. So today I will explain the structures of water and the properties of water. Alam naman natin na umiinom tayo ng tubig araw-araw. Pero naiisip nyo rin ba kung bakit napakahalaga ng tubig sa ating katawan at sa mga nabubuhay dito sa mundo? Pag-usapan natin yan. Ano nga ba ang istruktura ng tubig? Ang tubig ay may chemical formula na H2O. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng dalawang hydrogen atoms and oxygen atoms. Mas malakas humatak ng electrons ang oxygen kaysa sa hydrogen dahil may positibo at negatibong bahagi ang tubig na tinatawag nating polar molecule. Kapag nagsama-sama ang maraming water molecules, nagkakaroon sila ng hydrogen bonds at ang bond na ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga katangian ng tubig natin. Meron tayong 5 properties of water. Number 1 is water is an excellent solvent. Ang tubig ay tinatawag nating universal solvent dahil kaya niyang magtunaw ng maraming sangkap tulad na lamang ng asukal, asin. Pangalawang properties of water is water has cohesion and adhesion. Sa cohesion, ito yung nagdidikit-dikit na water molecules sa isa't isa. Ang adhesion naman, ang pagdikit ng tubig sa ibang bagay o surface. Dahil dito sa dalawang ito, nakakaakit ang tubig mula sa ugat papunta sa halaman. Papunta sa ugat ng halaman papunta sa dahon. Number 3 is water has a high specific heat. Ang tubig ay kayang sumipsip ng maraming init bago ito uminit. Number 4 is water has high heat of vaporization. Kailangan ng maraming init bago sumingaw ang tubig. Halimbawa na lamang ng kapag tayo ay nag-exercise or kapag tayo nilalagnat. Kapag tayo ay nilalagnat, syempre ang ating temperature ay mataas, mainit. Kapag tayo ay unti-unti nang gumagaling, unti-unting lumalabas ang init sa ating katawan, kasabay nito ang paglabas ng pawis para ang temperatura natin ay maging normal, para bumalik sa dating temperatura na malamig ang ating katawan. Panglima is ice is less dense than liquid water. Kapag nagyayelo ang tubig, lumalawak ang espasyo ng mga molecules nito, kaya nagiging mas magaan ito. Halimbawa, pag natutunaw ang isang yelo, lumulutang yung yelo at nagiging tubig pa rin siya pagkatapos. So, yun lang yung i-discuss ko ngayon. Thank you sa panonood and sana may natutunan kayo. Bye!